Pag ganun pala, Sen, pwede palang ireklamo yung mga politiko o kaya pwedeng i-criticize yung mga politiko na nagdi-distribute ng mga ganun, ano? Pwede. Ang problema, sino magrereklamo? Yun ang naging kalakaran sa atin, ano? Parang panandalian na lang yung kasi naging naging parang chicken and egg situation. Mm. Kasi yung mga botante, na-appreciate nila yung mga politikong namumudmod. Hindi Mm. nila alam na yung binimimigay sa kanila, pera rin nila yon na okay, perang dapat sa kanila talaga mapunta rin. Tinataw nilang utang na loob. At ito naman politiko, siyempre, nakikipag-compete na ngayon sa mga namimigay. Pag hindi ka namigay, baka hindi ka maboto. Yan, magandang araw sa inyong lahat. O eto, patungkol ito sa sa AKAP. Sinasabi ni Senator Ping Lacson. Ayan naglabas ng payag si Senator Ping Lacson. Sinasabi niya yung pamimigay ng ayuda ng mga politiko ay hindi nila obligasyon ito Hindi nila obligasyon ang pamimigay ng ayuda. Ay dapat dyan sa mga ahensya ng gobyerno ang namimigay. Oo, unconstitutional daw yan. Lalong-lalo na itong yung pagsingit dyan sa budget dyan sa BICAM na ginanap, no? At lalong-lalo na pinirmahan daw ni BBM. Oo, pinirmahan niya, hindi niya binito. Oo, at saka si Senator Ping Lacson ay hindi umano ay naniniwala na gagamitin lang talaga sa PI ang tinatawag na AKAP na yan. Ayan. Ito panoorin natin at para malaman natin ang buong detalye ng kanyang mga pahayag. Okay. No, nabasa ko po kasi yung tweet tungkol dito sa ayuda para sa kapos ang kita program or AKAP. Bilang eksperto po sa pagbabantay po ng budget, dahil sa mahaba ninyo na ring karanasan bilang senador, kailan po ba maituturing na insertion ang isang budget item at ano ho ang hindi maganda sa insertion? Nagsisimula ang insertion actually sa amendments, sa both houses, Senate, saka sa lower house. Yan yung pag dumating na yung period of amendment, nagpapasok na yung mga insertions. Hindi naman masama yung insertion kasi ang isang tawag dyan nga, amendments. Kasi kapag nakita mong mas kailangan na isang ahensya, magre-realign ka ngayon, i-amend mo yung General Appropriations Bill. So walang masama doon. As long as ang tinatawag nating, dalawang klase kasi yung amendments institutional at saka yung individual. Ang masama, ang pinag-uugatan ng corruption, yung individual amendment. Kasi pumapasok yung personal interest. Ang Medyo nasisira yata yung audio ninyo, Sen. Hello? Senate at nasa approved na version ng House at approved version ng Senate. Pero pagdating sa BICAM, kaya tayo nagba-bicameral conference kasi yung disagreeing provisions, maski anong bill, hindi lang sa budget bill, budget measure. Yung mga disagreeing provisions, meaning nagkaiba yung version ng House at saka yung Senado, diyan nire-reconcile sa BICAM. Ang nilabasan sa AKAP, wala naman doon sa approved on third reading o yung tinatawag na House version at saka Senate version ng General Appropriations Bill, biglang sumulpot doon sa BICAM. Sa BICAM, alam naman natin siya yan, di ba, Adrian, meron na rin kayong karanasan dyan at saka meron na rin kayong kaalaman. Yung bicameral conference sa budget, walang minutes. At ito'y hindi dinadaluhan, hindi covered ng media ito. Walang pwedeng nandun sa loob ng kwarto, kundi exclusive para doon sa mga members ng bicameral committees ng both houses. So doon, marami pwede talaga mangyari. Wala namang illegal doon sa pag-insert o pagsulpot bigla ng isang item budget. Pagdating sa BICAM, wala namang rules o wala namang batas na nagsasabing bawal yon. Ang masama, yun nga yung trust. Kasi kung mayroong mutual trust, yung House at saka yung Senado, wala magsisingit. Ang nangyari pa sa AKAP, parang palihim, parang sneaky yung pagka-insert. Kasi itinago ito nakaanando sa ilalim ng
ng budget ng appropriations ng DSWD, pero parang naka-insert siya after do sa Quick Response Fund, yung QRF na tinatawag. Doon na pasingit. Ang kokonti lang nakakaalam Bakit kokonti ang nakakaalam? Doon ngayon lumabas yung suspicion na ang nakakaalam lang nito yung mga proponent. Sa Senado nga, wala nga silang kamalay-malay na meron palang tinatawag bigla na AKAP as an item sa budget ng DSWD. Doon nag-ugat yung kontrobersiya. Kung natatandaan nyo, di ba nung una, nagkaroon pa ng controversy yung nadagdagan yung lumobo bigla yung unprogrammed appropriations from 281 originally, biglang naging 731. Bakit tayo nagdagdag sa unprogrammed appropriations? Samantalang standby appropriations yun Pwede mo lang gamitin yung unprogrammed fund or appropriations kapag una, may accompanying revenue measure. Ibig sabihin, magpapasa tayo ng tax law para mapondohan yung tinatawag na unprogrammed. Kasi unprogrammed nga At pangalawa, kung meron lamang sertifikasyon, yung National Treasurer na meron available na pondo doon sa National Treasury. Bakit? Ina-anticipate ba ng House nung in-increase nilang bigla ng lumobo ng mga 450 dinagdag billion, hindi milyon. Ina-anticipate ba na tayo magkakaroon ng budget surplus? Never pa sa history ng ating bansa na nagkaroon tayo ng surplus sa budget. Tatlong klase kasi yung budget sa Adrian, Sian. Yes, sir. Na ito yung tatawag na surplus budget, balanced budget, at saka yung deficit budget. Ang Pilipinas, mulat sa pool, lagi tayo nasa deficit budget. Yun ang ating umiiral dito sa atin. Muntik na tayo magkaroon ng balanced budget ng mga mid-1990s. Panahon ng FBR. Hindi dahil sa maganda yung collection ng ating revenues, tinatawag na tax revenues o kaya yung non-tax revenues, kundi maraming binenta na asset ng gobyerno si FBR. Kung natatandaan ninyo, yung Port Bonifacio, binenta yon pero ang purpose noon para ma-modernize yung ating AFP. At marami pang ibang mga assets ng gobyerno na binenta. So, muntik na tayo makaabot doon sa tinatawag na balanced budget. Unlike sa ibang bansa na nagsa-surplus pa sila, lamang pa yung kanilang revenues, yung income ng gobyerno, kaysa sa kanilang expenditures. Kaya meron pa silang tinatawag na surplus. Tayo, never pa tayo nakatikim. So bakit mo dadagdagan yung unprogrammed appropriations? Now, balik tayo sa AKAP. Ang naging suspicion tuloy sa AKAP, gagamitin sa PI, do sa pagpondo do sa pirma, sa signature campaign. Kasi nga, kung sino lang nakakaalam, noong AKAP, yun lang ang pwede mag-access. Diba? Kasi kung hindi mo naman alam, paano kung mag-access? Unlike yung mga ayuda tulad ng TUPAD, AIC, EMAIT pa, yan, alam na mga senador. Katunayan, sila mismo. At ito pa isang masamang practice lately na mismong yung mga legislators na ang nagdi-distribute, namimigay ng pera doon sa mga tinatawag na beneficiaries ng TUPAD, ng Hello. Hello, Sen. Medyo nasisira po yung signal po ninyo. Nawawala ba? Sorry. Ayan, sir. Yes, sir. Yes, sir. Pero, sir, opo, yun nga. Pakiulit, sir. Yun yung medyo meron kayong reservation na kasi ngayon nga uso na yung mga politician na yung nagdi-distribute. Obligasyon nyo ba yun, sir? I mean, obligasyon ba yun ng mga mambabatas o ng mga politicians? Hindi lamang sa hindi obligasyon. Bawal yun. Kasi napuputol si Senator Ping. Pero, teka, Sheila, Sen, patawagan ka uli namin, medyo napuputol po, sumasama yung linya ni Senator Ping. Pero, pinatatawagan po natin ngayon kasi nga maganda yung point niya, na unang-una, yung pala, RG, Adrian, sa hindi nakakaalam nga, yung BICAM pala, ay wala ring minutes of the meeting. So, maliban sa closed door discussion siya, wala siyang minutes of the meeting. At saka yung pino-point out nga ni Senator Ping, yung isa pa, yung pagdidistribute
Oo, yun usually nga sa BICAM, di ba, parang full store nga talaga, parang kadalasan ay i-announce na lang sa atin sa media kung ano man yung importante, kung meron pang importante na nangyari doon sa BICAM. Kasi yun nga, kung talagang saan ba patungo itong akap na ito. Eto, nagbabalik si Senator Ping. Sir, welcome back, sir. Opo. Sorry. Sir, you were saying about the distribution of the ayudas by politicians. Oo. Balik tayo sa budget process, kasi 4 yan budget preparation. Ito tawag na yung budget call, tapos ipiprepare yung National Expenditure Program para within 30 days after ng opening ng regular session ng Kongreso, isasubmit ng Pangulo yan sa Congress. Susunod, yung tinatawag na budget authorization. Dito na papasok yung Kongreso. Ile-legislate, i-authorize yung gobyerno para gumastos ng pera. Pagtapos, budget implementation, balik ulit sa executive. Tapos yung budget accountability, ito na yung oversight, COA, and everything. Now, hindi lang sa hindi obligasyon ng mga senador at kongresista ang mag-distribute ng tupad, AIX at kung ano-ano pa. Kung hindi illegal yan, bawal yan. Kasi ang papel lang ng Kongreso sa budget process, yung budget authorization o pag-legislate, hindi pwede mag-implementa. Kaya nga na-deklara ng Supreme Court na illegal yung PDAS, di ba? Noong November 2013. Dahil, yun nga, ang mga kongresista, mga senador na nag-identify ng mga proyekto post-legislation. Ibig sabihin, naka-legislate na, meron silang nakalagat na tinatawag na pork barrel. Pagkatapos, ina-identify nila kung anong kalsadang ipapagawa, kung ano yung pagkakagasusan ng kanilang kanya-kanya mga alokasyon galing sa national budget. Pinagbawal yon. So, unconstitutional at saka illegal. Pero may mga nakausap kaming mayors, kaming dalawa ni Tito Sen, naimbitahan kami na, kasi nga nagkaroon ng usapin itong TI, hiningi yung aming opinion tungkol sa pirma kasi ginagamit yung mga mayor sa pagpipirme. At sinasabay sa pagdidistribute ng AIX at saka nung tupad. At kasabay nga na rin nila yung mga kongresista at saka mga senador na sila na mismo namimigay. Pero hindi pa yun ang masama. Ang pinipirmahan, 10,000, ang talaga napapabigay daw, 1,000. Mantakin mo naman katakot-takot na pera yung nasasayang kasi 10,000 ang naka-allocate. Ibibigay sa di umano'y beneficiary na ang paniwala nila, ayuda sa kanila, yun yung pala, ang pipirmahan nila, yung sa signature campaign na ito'y kwento dito ng mga mayors, hindi ko sinasabing totoo at accurate. Pero ito yung binahagi sa amin nung nagkaroon kami ng meeting sa mga mayors, sa ilang mayors. Kumbaga sa sir, naloko na, kumbaga sa nakapanloko na para sa PI umano, tumubo pa. Oo, yun ang pinakamasama kasi pinagkakitaan mo na yung pera ng public, ng publiko, pera natin yan galing sa buwis natin Pagkatapos, kakatin mo pa, kakatungin mo pa. At hindi lang sa halip na baliktad na, okay, kakataos ako ng 1,000 sa 10,000. Hindi, babaliktad daw Ang natatanggap yung sa iba, hindi naman siguro ito pangkalahatan, pero at least do sa mga nakausap namin, na mga local officials, meron nangyayari talagang ganon. At ina-attribute nila yung pag-distribute doon sa kongresista o sa senador na present during the distribution. Minsan nga raw, ang mismo nagbibigay na ng cash yung legislator na yun na napakabawal talaga kasi hindi po pwede mag-implementa o mag-execute ng budget law, ng appropriations act, yung legislator. Kasi ang papel lang ng legislator talaga, mag-legislate, magbigay ng authorization. Kanya-kanyang papel yan Kaya may separation of powers At ang distribution talaga, Senator Ping, ay dapat talaga ay siguro yung mga social worker na lang? Ahensya talaga. Ang dapat nagdi-distribute kung halimbawa yung AKAP, kung yung tupad, yun, nasa ilalim ng budget ng DSWD. Dapat ang nagdi-distribute doon, DSWD. Ahensya. Ngayon, yung mga kalsada, mga tulay, mga public, kung ano man yung infrastructure na mga proyekto, ang nagpapatupad noon, DPWH o kaya DOTR. Kanya-kanyang papel
Bakit Kumbaga, panghihimasukan ng mga kongresista at saka mga senador yung pag-implementa ng budget? Tapos na yung role. At babalik lang uli ang role ng Congress doon sa tinatawag na oversight. Halimbawa, darating uli yung susunod na budget deliberation. Doon na lalabas, kung natatandaan niyo, di ba kami noon, pagka yung may budget deliberation, ako inuurirat ko at binabalikan ko yung mga 1, 2, 3 taon na nakakalipas kung paano ginastos yung mga budget ng mga ahensya. At doon, lumalabas pa rin yung katakot-takot na mga anomalya. Yung bang mali ang sukat sa kilometro, napakamahal ng bawat kilometro ng kalsada. Yung mga ganon. Yun ang oversight naman na tinatawag na budget accountability. Nakatulong yung COA, pati yung judiciary, kung sakali may ipapile na kaso. Pero talaga ang papel lang ng Congress, mag-legislate, hindi mag-implement. Kasi ang implementation, iwanan natin sa mga ahensya. Kaya nagkakaloko-loko at dumadami yung nakakalpas. Dahil nga doon sa, yan, nakaka-encourage kasi ng corruption, pera kasi yan so moving... Isipin nyo, yung 2024 national budget natin, okay. Kasi hati-hati yan Meron tinatawag na yung programmed appropriations o tinatawag na regular budget. Tapos merong unprogrammed appropriations, yun yung usapan natin kanina. At saka yung automatic. Yung automatic appropriations, nag-ugat yan doon sa mga 30 years ago yun Ang nagpirma ng batas na yan, dating Pangulong Marcos, Ferdinand, Edelin Marcos Sr., na kaya siya nagpirma ng batas na gano'n dahil nagkakaroon na tayo ng utang noon. Ang intention talaga ng automatic appropriations law, yung debt servicing lang. Kasi kailangan automatic yun Kasi obligasyon ng bansa yun na magbayad ng utang, hindi lamang sa mga foreign lenders, kundi pati yung utang sa loob, yung mga treasury bonds, yung mga ganyan. Inutang sa tao, sa publiko. Kaya public debt ang tawag dyan. Since nag-evolve nag-evolve, yung automatic appropriations, naiba na yung intensyon. Sa halip na pang debt service lang, pumasok na dyan yung IRA, pumasok na dyan yung kung ano-ano pa mga item. Ang masama pa, yun nga, yung sa 2023 o 2024 budget, lubobo pa yung unprogrammed. Bakit nila dinagdagan ng pagkalaki? Anong intensyon? So Sen, yun nga, moving forward, kumbaga hindi naman kayo talaga against dun sa pagbibigay syempre ng mga ayuda sa ating mga kababayan, lalo na kailangan din naman talaga nila yan, lalo na yung mga nangangailangan. So kumbaga, ano yung suggestion nyo na lang pag ganito na yun nga, nagkakaroon pa ng presence ng mga politiko sa mga distribusyon, lalo na ito nga na may mga dadagdag pa, maaring madagdag na mga ayuda sa ating mga kababayan. Ano yung inyong suggestion? Baguhin talaga yung sistema ng pamimigay. Hindi ako tutol at saka sang-ayon ako talaga nabigyan ng ayuda kasi marami sa mga kababayan natin kailangan talaga ng tulong ng gobyerno. Kaya nga bukod sa infrastructure program, meron tayong mga social services. Dito na nga ipapasok yung mga social services, yung pinamimigay na ayuda. Pero alam mo, sa budget natin, in the course of time, di ba yung 4Ps, napakalaki na niya na natantulong. Ang dapat ang intention ng pang-social services natin, hindi yun talagang forever na bibigyan mo ng ayuda yung mga kababayan nating kapos. Dapat yun, kumbaga sa teach them how to fish or help them how to fish. Bigyan mo ng fishing rod. Ito yung analogy ko lang. Sa halip na bigyan mo ng isda, bigyan mo ng fishing rod, bigyan mo ng pampain, bigyan mo ng pagyamanin yung mga ilog. Kumbaga para maging masimple yung usapan. So, social services, para hindi manatiling mahirap yung mga kababayan natin. Kaya tama yung 4Ps Kaya lang, naabuso nga. Kasi bukod sa 4Ps, nagkaroon pa ng katakot-takot na programa. At yung programa, nagagamit na sa politika. Kasi nga, nagdi-distribute na yung hindi na dapat mag-distribute. Ang masama pa nito, hindi tunay na beneficiary na nabibigyan. Kung sino yung mga anak ng leader, ng politiko, kung sino yung mga tumulong sa kanila ng nakarang eleksyon at hingin nila ng tulong sa susunod na eleksyon, yun pa nabibigyan. Not necessarily mahirap. Not necessarily nangangailangan. Kasi nabigyan yun, kasi pinakailaman na nga ng politiko Sa halip na yung mga agencies, ang nag-distribute, sila yung may database,
sila ay mayroong files kung sino yung talagang kapos yung kapos palad at saka kailangan ng tulong. Sen, Pero nangyayari nga kasi nabahiran na ng politika, hindi na dapat ang nabibigay yung ayuda, hindi na dapat doon sa mga dapat bigyan, kundi doon sa gusto nilang bigyan. Oo. Yun ang masama. So, Sen, Hindi talaga na-achieve yung purpose. opo. Pag ganun pala, Sen, pwede palang ireklamo yung mga politiko o kaya pwedeng i-criticize yung mga politiko na nagdi-distribute ng mga ganun, ano? Pwede. Ang problema, sino magrereklamo? Yun ang naging kalakaran sa atin, ano? Parang panandalian na lang yung kasi naging parang chicken and egg situation. Kasi yung mga botante, na-appreciate nila yung mga politikong namumudmod. Hindi nila alam na yung binimimigay sa kanila, pera rin nila yon na okay, perang dapat sa kanila talaga mapunta rin. Tinataon nilang utang na loob. At ito naman politiko, siyempre, nakikipag-compete na ngayon sa mga namimigay. Pag hindi ka namigay, baka hindi ka maboto. So yun ang sumama yung kalakaran. Kung ang naging kalakaran lang ng budget, ang tungkol sa budget, napunta lang sa dapat puntahan, siguro asenso na ang Pilipinas. Yung sa 2024, yung sa regular budget, out of the 5.76 trillion, yung program appropriations na talaga ito yung pang-development, at saka social services, mahigit na 4 na trilyon. Meaning, nasa mga 70% ng entire budget yung appropriations sa act, dyan sa program appropriations. Mantakin yun lang, isipin yun lang kung 1/4 niyan ay nawawala. At ito, sa tingin ko, mabait pa tayo magsabi na 1/4 lang o 25% ang nawawala sa corruption. Easily, mahigit 1 trillion yung nawawala na kagad doon sa 4 trillion. Huwag na natin sabihin yung automatic appropriations. Huwag na natin isali na muna yung program appropriations. Dito na lang muna tayo. Out of the 5.76 trillion, yung 4.02 trillion na para sa program. Ito yung actual na pera ang gagamitin sa infrastructure, sa social services, mga pangsweldo. Pati yung pangsweldo nga, di ba? Alam din naman natin, may mga ghost employees, may mga 1530, lalo sa mga talamak din yan eh. So, hindi natin pwedeng sabihin na hindi naman 4 trillion talaga yan. Kasi yung ibang pangsweldo, sinusweldo naman talaga. Maski sa pangsweldo, may corruption din eh. So, yun nga, conservative estimate, mawalan na lang tayo ng 1/4 o 25% doon sa 4 trillion. Taon-taon, nawawalan tayo ng 1 trillion. Ilan yung magagawang programa ng gobyerno dapat pang-development para makaahon naman tayo sa kinalalagyan natin na nagkakahalaga ng 1 trillion pesos. Katakot-takot na tulay yun. Katakot-takot na school buildings yun. Katakot-takot na classrooms. Katakot-takot na kalsada. Katakot-takot na tulay. Para na sa ganun, parang kasi ang government para ring business yan di ba? Uutang ka para invest mo. Para pagtubo mo, bayaran mo yung utang mo, meron ka pang kita. Ano nangyayari? Utang tayo ng utang, kaya lumubog tayo ng lumubog sa utang, pero napupunta sa corruption yung karamihan ng inuutang natin. So paano tayong aahon? Kasi walang investment. Magpunta ka sa ibang bansa, napakaina magbiyahe, di ba? Parang yung mga kalsada nila, patong-patong, hanggang 5 patong nga Tayo, nagkaroon ng pangalawang patong, Skyway, tuwan-tuwa na tayo, naka-Skyway tayo na napaka-traffic din. Sen, kasi kung saan nga napupunta yung pera umuutang tayo, hindi naman para invest. Umuutang tayo para mabusog yung mga matatakaw. Kayo ba, Sen, naniniwala I'm sure na monitor nyo naman po yung mga nangyayaring budget deliberation at saka ito, yung mga issue ngayon. Kayo ba sa tingin nyo maraming lumusot ngayon na dapat wala sa 2024 budget? Maraming nakalusot. Yan nga, yung dalawa lang yung alam natin, ang lalaki Yun nga, sa AKAP lang, that's 26.7 billion. Yan, sa susunod na budget deliberation, I'm sure, matatakil yan sa pagtatanong, saan napunta, bakit biglang nasingit. Pero after the fact, ang masama kasi sa BICAM, yan, tulad nung napag-usapan natin kanina, walang transparency kasi sa BICAM pagdating sa budget. Dapat ba, sir, i-revisit? Yun nga walang transparency, closed door. Yun ang masama kasi nakakaalam lang yung members ng BICAM.
At ang masama pa, di ba, pagka BICAM, formality, mag-roll call, mag-open, pagkatapos, mag-suspend yun, ibibigay lang yung task para pag-aralan yung disagreeing provisions ng bawat version sa tinatawag na small group BICAM. Pag tinawag namang small group BICAM, ang nag-uusap na lamang halos yung Finance Committee Chairman ng Senado at saka yung Appropriations Committee Chairman ng House. Tapos pagbalik, halos pirmahan na lamang. Eh, mas malala pa ngayon nangyari nung yung sa amin noon, yung panahon namin noon ni na Tito Sen, ni na Senator Frank Drilon, na-ratify na. Alam ba, nakapag-BICAM na kami. Opo. Ni-ratify na ng House yung kanilang, yung napagkasunduan, yung final version na. Kasi nag-bicameral na eh. Yung Senado, nag-ratify na rin kami. Ito na yung budget talaga. Na i-enroll. Tinatawag na enroll bill na pipirmahan ng Pangulong Duterte at the time. Natuklas-tuklasan namin. Meron pang siningit yung House na 75 billion pesos na wala naman doon sa ratify. Nireklamo namin kay Pangulong Duterte. Kami at ang ginawa ni Senate President Tito Soto noon, ang pinirmahan niya lamang, kinwalify niya yung kanyang pirma sa enroll bill. Kasi kung hindi naman pipirmahan niya yung enroll bill, abutin tayo ng reenacted budget. Masisisi pa yung Senado. So, ang napagkasundo namin, noon, kami, nag-usap-usap kami, si Tito Sen, Senator Frank, ako, Senator Honasan, Senator Ligarda, at yung mga ibang senador. Ano bang maganda natin gawin para hindi masisi yung Senate at para hindi naman parang ang napahamak yung taong bayan. So, ang pinirmahan ni Tito Sen noon, yung niratify lang ng Senado, kinualify niya. Pagdating sa Malacanang, tinatawag kami ni Presidente Duterte. At hindi lang yun, ang natuklasan pa nila, hindi lang pala 75 billion, yun lang nasilip namin na dinagdag after ratification doon sa enrolled bill. Yun pala, naging 95 pa. Natatanda niyo, first time na nagkaroon ng veto sa budget na ganun kalaki, 95 billion pesos. Kasi may nakita pa silang additional na 20 billion na ganun din, na hindi nakaligtas pa rin sa amin. So sa pag-scrutinize ng Malacanang yung kanilang mga research team doon, meron pa palang 20 billion pang hindi namin nakita. So mabuti kung gano'n at nakikita. Pero ngayon, dahil yung AKAP, nandyan 26.7 at napirmahan na ni Presidente Marcos yung 2024 budget, nandun ngayon sa budget yun. Ngayon, ang problema, yun nga, kaya nagkabukuhan kasi nga lumabas yung issue ng signature campaign at parang
suspicion ito, hindi ko sinasabing ito na yung totoo. Pero ito yung suspicion ng karamihan ng kasamahan ko dati sa Senate, ano? Na yung 26.7 billion na yon, pagpapatuloy nila yung pirma, doon gagamitin. Kasi kung konti nakakalam nun at kung hindi mo alam yung budget, allocation, appropriation, hindi ka makaka-access doon. Wala makaka-access na senador doon. Pero Hindi nila alam ngayon, ma-access na rin nila yon. Oo, Kasi pero nalaman pumutok na Oo, pero kung hindi pumutok yon, ang pwede lang makakuha doon, yung mga hindi lahat ng kongresista, by the way, yung nakakaalam lang noon. Sen, pero hindi Malungkot, ba napakalungkot siyan. Talagang nangyayari sa ating budget, yung ating pagbalangkas ng budget. Opo. Sen, eto huling punto bago namin kayo pakawalan, dalawang tanong na lamang po. Ano yung nararamdaman nyo bilang dating bahagi ng Senado sa nagyayari ngayon na balitaktakan sa pagitan ng Kamara ng mga senador at kongresista? Dito nga po sa issue ng People's Initiative, etong Chacha. Unang-una, hindi healthy. Dapat magkasundo yung lower house at saka yung upper house. Medyo lumalim at mabuti na lamang nagkatagpo si Senate President Mig at saka si Speaker Martin Romualdez doon sa birthday celebration ni JPE, ni Secretary Enrile. At sana magtuloy-tuloy na, magkaroon ng dialogue na sa ganon maiayos yung pag-ugnayan. Hindi pwedeng nag-aaway ang Congress, House of Representatives at saka yung Senado. Ang loser diyan yung publiko. Kailangan magkasundo sa magandang paraan, hindi magkasundo sa masamang paraan. Masama rin yung magkasundo sila na tayo na lang makinabang dito, wala na tayong reklamuhan. Masama rin yun, lalong masama pa yun. Magkasundo, magkaroon ng check and balance, pero sa maayos na pamaraan. Yung parang statesman-like, ika nga, o kaya mataas yung antas ng diskusyon. Hindi yung bangayan, kundi yung pag-usapan na maayos para sa kapakanan ng kababayan natin at sa kapakanan ng bayan. Yung pangalawa, yung nararamdaman, pare-pareho tayong nararamdaman yan. Siyempre, na-high blood tayo, na-stress tayo, at saka nagagalit tayo. Pag narinig natin na, minsan, di ba, kaya siguro karamihan sa kababayan natin, hindi rin nagbabayad ng tamang buwis. Iniisip nila, ba't ako magbabayad ng tamang buwis? Ninanakaw naman nila. So, parang ito yung sinasabi ko, chicken and egg situation na lalo tayong lulubog kapag gaganyan ng kaisipan ng nasa gobyerno at saka yung nasa publiko. Sen, last point, maraming nakakamiss sa inyo sa larangan ng politika. Kayo po ba daw ay makikita nila sa 2025 na magbabalik sa Senado? Actually, siya talagang retirement mode, pero tuwing makakarinig ako, makakabalita ako ng ganito, ng pag-abos sa budget. Kasi alam mo naman yan, di ba, for the longest time, talagang iyan naman ang naging advocacy ko Kasi yan ang pinag-uugatan talaga ng corruption. Hindi naman tayo sa sound messianic, pero pag nakakarinig ako ng ganon, parang kinakati yung balat ko, parang nag-iisip na akong bumalik para makatulong maski pa paano, pero nasabi ko na nga na ang mode ko retirement mode kasi masarap naman yung pakiramdam na nakapahinga ka kasi more than 50 years na rin ako sa gobyerno since nung second lieutenant ako, naging kadeta ako sa PMA. Medyo ang iniisip ko tama na sana kasi siguro nakakontribute na ako, pero pag balita ako ng ganyan, doon ako parang sa hindi lang kinikilabutan, parang alam mo yung feeling na sana makatulong ako, sana nandiyan ulit ako makapagbantay sa budget kasi parang ewan ko, halo-halo ang nasa isip. Anyway, ganun na lang tayo magtapos yan. Opo. Pero hopefully we will see you again. For now, farming mode muna. Yes, opo. So,